Yo, what's up guys? Magko-comment lang tayo sa latest na nagbabiral na pinost ni Stefano na parang sinasabi niya sa post niya na marami raw na kumbaga gumagaya sa content niya, na natutuwa siya nung una, pero nung malaunan paulit-ulit na raw, lagi na raw siyang ginagaya sa mga signature post niya, mga ginagawa niya sa social media. Kaya nagsabi siya na mas maganda raw makita yung potential ng mga bawat content creator na maging original, magkaroon ng creativity. Parang yan ang sinasabi niya, pero hati ang opinion ng mga tao dito. Meron tayong mga pananaliksik tungkol dito, at ito sasabihin natin sa inyo. Ang viral na post ni It's Stefano o si Enzo Kalimlim de Vera sa tunay na buhay ay tungkol sa kanyang panawagan na irespeto ang creative process ng bawat isa at maging original sa paggawa ng content. Ayon sa pahayag ni Stefano, hinaing sa panggagaya, ikinabahala niya na may mga content creator na paulit-ulit na ginagaya ang kanyang format, estilo at ekspresyon. Kahalagahan ng pagiging original. Nilinaw niyang okay lang ma-inspire sa iba, pero mas maganda kung bubuo ang mga creator ng sarili nilang tatak o signature move sa halip na kumopya ng buo. Nagkaroon ito ng iba't ibang reaksyon online. May sumuporta kay Stefano, marami ang sumang-ayon na nakakapagod mag-isip ng konsepto, kaya nararapat lang na bigyang halaga ang original at respetuhin ang pinaghirapan ng iba. Pumabor sa mga gumagaya ang iba. May mga personalidad tulad ni Boss Toyo at Becky Mon na nagsabing ang panggagaya ay natural na epekto kapag na-impluwensya ang mga tao at ang mga pangkalahatang ideya ay hindi maaaring angkinin. Yun ang mga ilang komento ng mga netizen tungkol sa mga post ni It's Stefano. Narito pa ang ilang mahalagang detalye at reaksyon sa kaganapang tungkol sa isyong ito. Ang mga sangkot na content creator, si Rhea Vlogs, na tinutukoy ng mga netizen partikular na gumagaya sa estilo ni Stefano. Nakilala siya sa paggawa ng seryoso at walang emosyong muka habang gumagawa ng mga hamon o pakikipag-collab. Yun nga, yung mga endorsements, yung mga madalas siyang gawin ngayon kasi nga nakilala na siya sa mga ganong ginagawa niya. Ang pag-amin at paumanhin. Nag-post na yung tatay ni Rhea Vlogs doon sa Facebook page nila na inaamin niya raw na nagkamali siya, hindi niya raw i-depensa yung sarili niya, at nag-sorry siya kay Idol, at tinutukoy niya si Idol ay si Stefano. Yun nga, inamin ni Rhea Vlogs sa pamamagitan ng tatay niya. Siya yung kumukontrol sa page na to, yung tatay niya. Siya yung nag-post na nagsusorry, yung tatay niya. Ito nga, humingi ng paumanhin at paniliwanag ang panig ng kanyang anak. Maraming naging reaction ng mga netizen dito. At may lumabas din na live, may video na parang kinakausap niya anak niya, na sabi niya stop daw muna kasi hindi raw natutuwa si Stefano, hindi raw masaya si Idol na tinutukoy niya si Stefano sa mga panggagaya nila. Pero wala naman sinabi si Stefano na stop. Sinabi lang niya na parang paulit-ulit daw yung panggagaya, saka kailangan daw may originality para ma-unleash yung tunay na potential ng isang creator. Pero walang sinabi Stefano na stop. Nasa sa inyo yan. Kumbaga parang siyempre tao rin si Stefano. Nag-post lang ng ganun. Siguro nasaktan din sa panggagaya sa kanya. Pero natural nga sa social media. Sabi nga na iba, may gumagaya, hindi natin maititigil yan. Halos lahat naman gumagaya. Kahit saan ka manood, maraming mga panggagaya nga. Kahit sa TV, kahit sa pelikula. Ganon yan, natural yan. Pero hati ang reaksyon ng mga tao. God bless you all. Peace.